Alam mo ba, malaki talaga ang naging disappointment ng San Miguel Bearmen this conference. Ang tagal na noong pamnahon na hindi sila nakapasok sa playoffs at ngayon na nga lang ulit nangyari iyon sa kanilang koponan. Isipin mo, sa kabila ng napakalakas nilang lineup, hindi pa rin sila nakapasok sa playoffs. Ang hirap tanggapin lalo na't ang dami nilang magagaling na players. Kahit gaano kalakas ang mga players nila at ganoong kalalim ang rotation ni Coach Leo Austria, hindi pa rin nila nagawang pumasok sa playoffs at hindi lang yan pwede isisi sa import kasi siya lang naman yun. Kailangan tingnan din ang performance ng mga local players. At syempre, ang coaching staff. Kaya naman, marami nagsasabi na sa paparating na off-season ay maaring magkaroon ng malalaking pagbabago sa team. Maraming ang nagsasabi na may tsansa ang San Miguel Bearmen na mag-trade ng mga players para makakuha ng mas batang at mas talented na players na pwedeng magamit nila for the long term. At kung titingnan natin, hindi naman ito imposible. Sa lalim ng lineup ng Bearmen, marami silang pwedeng gawing trade asset. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga players na may mataas na chance na ma-trade mula sa San Miguel Bearmen. Simulan natin kay Jericho Cruz. Hindi na natin may kakaila na magaling pa rin si Jericho. Pero mukhang pinaplanong na ng Bearmen na maghanap ng ibang guard para sa posisyon niya. Ilang conference na rin siya sa Bearmen, pero parang hindi pa rin ganun kalaki ang impact niya sa team. Ang sunod ay si Moala Tautua na may malaking chance din na mapabilang sa mga tradable players ng Bearmen. Wala nang gaanong playing time para sa kanya at kung tutuusin, baka player lang siya kay Junmar Fajardo. Ang laki ng potensyal ni Moala pero hindi siya nagiging consistent dahil na rin sa kakulangan ng kanyang minutes sa court. Tatlo naman sa listahan natin si Jeron Teng. Tulad ng ibang backup players ng Bearmen, hindi rin gaanong maraming playing time ang nabibigay kay Jeron. At kahit na scorer siya noong panahon niya sa Converge, parang hindi ganun kabilis ang pag-adapt niya sa sistema ng San Miguel. Medyo may struggles siya sa efficiency, kaya't malaki ang chance na maging parte siya ng trade moves ng team. Isa pa sa mga posibleng i-trade si Chris Ross. Para sa karamihan mukhang untouchable siya, pero kung titingnan natin ang history ng Bearmen, hindi na bago ang ganitong mga trade moves. Alam natin na si Alex Cabagnot at Arwin Santos na dati ay mukhang hindi na pwedeng i-trade ay napunta rin sa ibang team. So hindi rin imposibleng mangyari to kay Chris Ross. May edad na siya at habang tumatagal, pababa na ng pababa ang performance niya sa team. Bagamat may mga ulat din naman na pwede pa siyang magtagal sa Bearmen. Pero kung ganun, baka maging parte na lang siya ng coaching staff nila sa huling bahagi ng kanyang karera. Malaking bagay pa rin ang naging legacy ni Chris Ross sa team, pero ang mga desisyon ng San Miguel Bearmen ay laging nakabase sa kung ano ang makabubuti para sa future ng team. At panghuli, si Rodney Brondiel. Sa mga huling laro niya, hindi talaga siya nakapagpakita ng malaking impact. 8 laro lang siya naglaro sa ngayong conference at ang average minutes per game niya ay 6 lang at dagdag pa diyan na hindi rin siya kilala bilang scorer kaya't madali siyang matanggal sa lineup o maging trade option para sa Bearmen. So itong 5 players nga na ito ang may malalaking chance na maging bahagi ng mga trade talks ng San Miguel Bearmen. Bagamat maaring magbago ito ang mga players na kasalukuyang may mga posibilidad na i-trade para makakuha ng mas batang at mas capable na players. Sana magpatuloy pa ang success ng Bearmen at kung maging part pa man sila ng mga blockbuster trades, sana makuha nila ang mga players na magdadala sa kanila sa susunod na level. Laging exciting ang mga off-seasons ng PBA kaya abangan na lang natin kung ano ang mangyayari sa San Miguel Bearmen.